niya. Iba pa rin, walang makakatulad. Hindi na siya Pangulo, hindi na siya makalakad ng mabilis katulad ng una. Wala na yung tikas niya sa kanyang pagtayo at pagsasalita. Bumabagal na siya. Pero yung tao, mahal pa rin siya. All right, we have with us Senate Minority Leader Coco Pimentel. Senator Pimentel, good morning to you. Karen, good morning. Magandang umaga sa lahat. Okay, Senator, pag-usapan natin ulit, ano ang rekomendasyon ninyo sa Senate President? Well, una sa lahat, yung interpretation ko, sabi ko, ang meaning ng forthwith. Kasi ang sinabi sa Constitution, pag sinubmit na ng more than one-third or at least one-third of the House members sa articles of impeachment, yun na yung magsisilbing information or articles of impeachment, and trial in the Senate shall forthwith proceed. Anong Ted? Birahin mo ng birahin! Oo, sino si Plastic? Pero naandong itinataas ang kamay mo nang sinasabi mo magnanakaw. Ang hirap naman din nun, di ba? Babalik na naman tayo doon sa sinabi mo, sa politika, walang permanente talaga. Isipin natin, hindi pa nung nagdaang eleksyon, binibira mo yan at binibira mo, sinasabi mo magnanakaw. Ngayon, kasama ka sa entablado at pinatataas mo ang iyong kamay, dito sinasabi mo magnanakaw. Ahoy! Kasi gusto po namin, naku, bilang tatakbo kong gobernador, humingi po ko ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuwing luhaan. Uuwi kayo may dalang pera. Aside doon sa bibigay ko ni Congressman Don Ronain, ang inyong pong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Pero maganda dito, hindi pa po tayo gobernador, nabibigay na po kami ni Don kapag po siya congressman. Lalo higit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor o naging Vice Governor Jen Romante, triple ang ibibigay namin sa inyo! Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At syempre yun nga pala, meron tayong maganda-gandang ibabalita sa inyo. Marcos, resignation kumalat. Ready na ba si VP Sara sa presidency? Nako po, ito yung mga tanong. Pero bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, like and share, samahan mo na subscribe. All goods na po tayo dyan, kaya i-like nyo yung video at i-share. At syempre, shoutout nga pala kay Ma'am Cherry Peña ng Australia. Shoutout po sa iyo. Mag-iingat ho kayo dyan, ma'am. Eto na nga, ano ba yung mga dapat nating malaman? Sino yung nagbalita nito? Nako, si Robin. Merong magandang balita. Sana matuloy na. Kung ano man ito, sana matuloy yung resignation. At kung ano may yung balak, naku, baka masigundahan pa ito ng ating mga kababayan. Eto na, February 23, kahapon. Solgen 6, 5 days extension for filing of comments on 2025 national budget. Ang inaantay natin ngayon, yung sagot. Ngayon dapat yan. February 2024. February 24, 2025. Ngayon ho yan. Bakit merong mga extension. Nako, eto na. Nako, magkakaalaman na. Sigurado kaya na survey muna tayo para mas maganda. Sure na ba kayo na kailangan natin na magkaroon na ng bagong presidente? Ang sabi ni Aling Mildred dyan, sure ka na ba? Ikaw nga na nanonood. Ang tanong ng ating mga kababayan, sure ka na? Ayan, sige, type nyo sa comment section kung sure na kayo. Eto, simulan na natin. Robin, ipasok mo. Kontrobersyal at pinag-uusapan ang paghingi ng extension ng 5 araw mula sa Solicitor General upang makapagpaliwanag sa kanilang komento sa 2025 National Budget Petitions. Pero bakit nga naman hihingi pa ng extension at 5 araw pa kung wala namang kababalaghang ginawa sa BICAM? Umukaw naman ang atensyon ang post na Optic Politics na kung saan is Sara prepared
for a Marcos resignation? Are we prepared? Dahil nahihirapan na nga ang Marcos administration kung papaano magpapaliwanag sa 2025 national budget. Totoo nga ang sinasabi ni Vice President Sara. Yan. Walang alam si BBM pagdating sa national budget. Yun, totoo naman. Sabi nga ni Sara, si Marcos Jr. ay walang alam maging presidente. And the 2025 GAA is proof. If President Marcos Jr. truly only knows how to be president, as Sara Duterte pointed out, then the budget process should have been quite simple for him. The image highlights two key documents that should have been on his radar. Number one, the National Expenditure Program, or NEP. His administration's wish list outlining the government's spending priorities. This document then undergoes scrutiny to ensure that the country can actually afford his wishes. 2. General Appropriations Act, the final version that lands back on his desk for approval after rigorous deliberations. At this stage, any competent leader would have asked for a variance report, a basic comparison of what changed from the NEP to GAA, and more importantly, why those changes occurred. Had he exercised even this minimal level of diligence, we wouldn't be witnessing the current chaos, with government officials, agencies, and lawmakers scrambling to petition the Supreme Court for answers. Instead, it seems we're left with a presidency that simply signs off without asking questions until the consequences start knocking at the door. Tama nga naman. Bakit pahihingi ang Solicitor General ng 5 days extensions for filing ng kanilang comment sa 2025 national budget petitions? Kung ito walang tinatago, dapat automatic kung ano yung sinabi ng Supreme Court, ibinigay na nila. Baka mangyari dito, magkaroon na naman ng kwento. Gagawa ng kwento, uunahin si impeachment, abangan nyo sa isang video natin. Baka magulat tayo, ito na nga eh. Nagmamadali sila. Oo, meron kasing slide dito, parang nagmamadali. Oo, nagpa-interview sila 5 hours ago, anak ng bugi. Meron na raw. Kayo na huhumusga maya-maya ha. Tignan natin kung ano yung pambabalita rito. Tinatagong baho. Samantala nagbigay naman ng komento at reaksyon si Madarahog sa nangyaring rally sa Cebu ng dating Pangulong Duterte. Iba pa rin talaga ang Duterte. Tama. Kahit nawala na sa termino, dinudumog at dinudumog pa rin kahit saan. Tulo. Kasi ang mga Duterte mapagkakatiwalaan sa lahat-lahat ng namuno sa bansa. Ang mga Duterte lang naging maayos, naging mapayapa. Sabi nga ng mga taga Davao wala na kaming ibang naging mayor, kundi si Tatay Digong lang ang matino, ang may malasakit. Ginawa naman yan sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Kaso nga lang, kulang yung 6 na taon. Naniniwala ba kayo mga kasama? Kulang yung 6 na taon sa panunungkulan ni Tatay Digong. Tsaka doon sa bumabatikos, kay Tatay Digong, kayo ho ay may mga ginagawang hindi maganda. Yan ang ating, alam ng ating kababayan yan. Diba? Ayaw ni Tatay Digong ng durobo. Kita mo yung nangyari doon sa mga sasakyan. Nung panahon ni Tatay Digong, yung mga smuggle. Diba? Pinitpit yun. Yung mga sa airport. Nabalitaan mo yung tanim. Lahat yun. Alis yun, diba? Ano pa? Diba? OFW. Yung mga lisensya. Yung mga passport. Ano pa? Hinihiling nyo. Tapos ngayon, ito pinalit. Dahil sa pagtitiwala natin kay BP Sara, naniniwala tayo kasi mahal natin ang mga Duterte. Gusto natin ang mga Duterte. Naniwala tayo. Kahit marami na nagsasabi na gagamit. Kita nyo? Ito na nga, lumabas sa kwento. Diba? Wala na tayong magawa. Pero, darating na Mayo, eto na. Pag-asa na natin ha. Kung ano yung gusto nyo mangyari, ibalik yung dati na panunungkulan ni Tatay Digong, iboto nyo yung buong PDP. Yan lang ang mag-asalba sa atin. At tutulong yan kay BP Sara pagdating ng 2028. Tuloy.
Tuyan ng nawalan ng gana ang taong bayan kay BBM sa Marcos administration. Kaya't ang nais na lamang muli ng taong bayan ay makabalik ang mga Duterte. Darito ang full video, panoorin natin. Iba pa rin talaga yung PRRD, ano? Tama. Talagang dinungog pa rin siya sa Cebu hanggang sa airport. Yung mga nagtatrabaho sa airport, nakita niyo yung mga footages, di ba? Nakita niyo yung mga social media post, talagang sinisigaw pa rin yung pangalan niya. Iba pa rin, walang makakatulad. Hindi na siya pangulo, hindi na siya makalakad ng mabilis katulad ng una. Wala na yung tikas niya sa kanyang pagtayo at pagsasalita, bumabagal na siya. Pero yung tao, mahal pa rin siya. Totoo naman. Can you imagine, no? Kaya talagang hindi mo talaga masisisi ang administrasyon ni Marcos na medyo mapraning ng konti. Dahil matanda na nga, mabagal na nga, pati pagsasalita, mabagal na rin, ang dami pa rin naniniwala. Iba talaga yung tao na nagsilbi at naramdaman ng mga tao kung gaano kasinsiro na magbigay ng serbisyo sa mga Pilipino. Hindi nakakalimutan ng mga Pilipino yan. Iba talaga, hindi ayuda, hindi yung pamimigay at pamumubun ng pera ang solusyon para ikaw ay paniwalaan at ikaw ay sundin ng mga tao. Naman. Ang liderato. Panahon ni Duterte, ilan lang ang ayuda? Karamihan dun, pag may mga kalamidad lang. Tsaka maganda pa nun, nataon na pandemic nun, malaking bagay ho ang nabigay ng mga Duterte sa atin, hindi tayo pinabayaan. Sabihin nyo sa akin kung pinabayaan kayo sa lugar nyo. Diba nagpapahatid pa nga ng mga pagkain sa lugar nyo? Diba dahil walang makalabas, lockdown. May dumarating na pagkain, may dumarating na bigas. Utos ng Pangulo yan na huwag kayong pabayaan. At doon sa mga vaccine, di ba? Pinabayaan ba kayo? Nako, kung nangyari yan ngayon, yung pandemic na yan, sigurado. Alam nyo na mangyayari. Baka pagsamantalahan pa yung pambili ng gamot. Tuloy natin. Hindi katulad ngayon na prioridad yung ayuda. Halos lahat ng ating budget papunta doon sa ayuda. Magkakaiba nga ang ating pananaw sa mga ginagawa natin sa buhay at sa mga ating mga biases sa mga politiko. Pero hindi natin mawawala sa isip natin na iba pa rin na naging Pangulo si Duterte. Nagkaroon tayo ng basihan kung anong klase dapat ang nakaupo sa pagiging Pangulo. Yun ang insecurity ng administrasyon na ito ngayon. Tama. Hindi nila magawa na tanggapin ng taong bayan na ang kanilang ginagawa ay para sa Pilipinas. Alam nyo, iba kasi yung feeling ng sincero at yung feeling ng talagang dahil napili lang maging Pangulo. Kaya tayong mga Pilipino, alam ko, nag-aantay tayo, lalo-lalo na dito sa Luzon, nag-aantay tayo ng pagkakataon na makasama uli, marinig muli si dating Pangulong Duterte sa isang talumpati, kasama tayong lahat sa isang lugar. Mangyari man yun o hindi mangyari yun, tayo ay patuloy na mangangarap. Di ba? Kasi nga, namimiss natin yung kanyang mga salita. Namimiss natin. Ito, bibigyan ko lang kayo ng example. Kahit na hindi na nakaupo si Tatay Digong, mas malakas pa rin ang pangalang Duterte doon sa mga ibang namuno ng bansa. Tanungin mo, sinong Pangulo ang pinaka-the best para sa'yo? Lalabas ang resulta, Duterte. Totoo yan. Tanungin mo yung mga bata. Mag-survey kayo. Magpunta kayo sa Baclaran, magpunta kayo sa Quiapo, magpunta kayo sa Divisoria, magpunta kayo kahit saan, probinsya man. Mindanao, puntahin nyo. Cebu, puntahan nyo. OFW, tanungin nyo. Ang sasabihin lang sa inyo, Duterte, 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 final. Ganyan ho. Ngayon, ito nagkakaroon na ng dahil dito sa balita na ito, humihingi sila ng limang araw na extension para sa filing of comments on 2025 National Budget Petition. Bakit hindi nyo may bigay agad?
Bakit kailangan yung humingi pa na 5 araw? Nako, nakakatunog ngayon. May nagsasabi, sabi ni Allen Teresita rito. Eto na. Bakit magkakaroon ng head start daw eh? Sila na bahalang magbalita rito. At kung kayo ay kampante sa mga sasabihin dito, okay sa inyo. Pero kung hindi kayo kampante, bigyan nyo ng reaksyon, bigyan nyo ng comment. At siyempre, pag kayo nanonood ng ating mga vlog, unahin nyo kagad yung like. Para maganda yung algorithm. Ito, ipasok na natin. All right, we have with us Senate Minority Leader Coco Pimentel. Senator Pimentel, good morning to you. Karen, good morning. Magandang umaga sa lahat. Okay, Senator, pag-usapan natin ulit, ano ang rekomendasyon ninyo sa Senate President? Well, una sa lahat, yung interpretation ko, sabi ko, ang meaning ng forthwith. Kasi ang sinabi sa Constitution, pag sinubmit na ng more than 1/3 or at least 1/3 of the House members sa articles of impeachment, yun na yung magsisilbing information or articles of impeachment, and trial in the Senate shall forthwith proceed. So, binigay ko sa kanya in letter form kay Senate President what forthwith should mean or how it should be interpreted. So, it's not a technical term. It's not a legal technical term or any kind of technical term, and it is found in the Constitution. Therefore, we have to give it its ordinary, everyday meaning. Ganun yun. That's the principle in constitutional construction. So, bukas tayo ng ng dictionary or thesaurus. Tignan natin anong ibig sabihin ng forthwith. Ang sabi doon, immediately, right away, without any delay. O pag sinabi na sa... di ba? Gusto nila i-forthwith. Anong sabi? Immediately, right away, agad-agad. Bakit aagad-agarin? Di ba sinabi na nga ng kasamahan mo na si Quezzo, sa June na. Bakit bigla ata ang timpla dating mapait tumamis? Yan ang katanungan ng ating kababayan. Kayo ho ba, mga kasama? Sang-ayon ba kayo sa sinasabi ni Kuya na kailangan daw i-forthwith, madaliin, agad-agad yung impeachment ni BP Sara? Hindi nyo pa nga napapagpaliwanag si BP Sara eh. Diba? Nagsipirmahan na yung 215. Tapos eto na naman sa Senado, forthwith. Aba. So yung without any delay, do not think of an excuse not to do it, di ba? So that's what I told him. So and then of course, but I know the reality is the senators have their own schedules right now. So ang aking suggestion kay Senate President is to call for an all senators caucus so that we can now bring back our attention to this particular subject matter. So it's a one-item agenda in the all senators caucus. Okay, so malinaw ang sabi niyo, forthwith. Yes. Literally means right away. Right away. Immediately. So for you, if the trial is held after the president's SONA, that is 5 months from now. Yeah. That right away? That's I think even closer to 6 months na tayo. Sige, let's put it at 5 months. Hindi na po right away yan, hindi na po immediately yan. Especially tapos may June 2 pa nga. There's even an earlier date which is June 2. My point is we should not be bound by the so-called legislative session calendar, because the Senate is still existing as a Senate, and we can declare that we are now convening as an impeachment court. So that the trial calendar or the court calendar is different from the legislative calendar. So my point is we should not even be bound by June 2. We can act earlier than June 2. It's as simple as that, Karen. And when we act earlier than June 2, we are not violating the Constitution. In fact, we are following the Constitution, because ang sabi sa Constitution, may Tagalog version may Filipino version ang sabi doon, isunod agad ang paglilitis sa Senado. O ano naman ang meaning ng agad? Ordinary meaning din yan. Mabilis, dagli-dagli. Mayroon pang malalim na Tagalog, karakaraka. Di ba pag marinig mo yun, Karen, mapapalundag ka eh. Oo. Mabilis. Oo. But then we know that an impeachment trial... Sila lang ang mapapalundag. Pero yung mga milyon-milyon na bumoboto at sumusuporta kay BP Sara, hindi ho mapapalundag. Alam ko na, may nagbalita pala. Ayusin ko lang
Kaya naman pala, may usap-usapan. Oo, mayroon na tayong idea kung bakit biglang nag-ihip pa. Yung timpla ng kape ay biglang tumamis. Oo, pabor doon sa mga bakulaw. Bakit? Kaya naman pala, sa Marikina, meron na parang na-disqualify na kalaban. Sino ito? Meron lang nagbulong. Baka nabigyan ng pabor. Para kasing wala ng kalaban ito sa Marikina, sabi ni Aling Teresita hindi natin sure pero yun lang ang kwento ni Aling Mildred. Yung kape, biglang tumamis. Pumabor na. Ang kwento, ang Marikina, may na-disqualified na isang kandidato na pagka, alam nyo na. Alam nyo ba? Eto. Dito tayo. Baka mas maganda pang, kailangan sundin? Senado maaaring sundin o hindi ang Supreme Court sakaling inuutos na simula ng impeachment. Ito na nga Di ba? Kailangan daw sundin. Kailangan madaliin kung iuutos. Bakit hindi nyo mamadali itong humihingi kayo ng 5 days extension? Oo. Yung sa petition ng usapin dito wala kayong sagot tapos ngayon babaguhin nyo ang istorya. Pwede ba yun? Tignan natin dito kung ano yung mga babanggitin. Hayag ni Senate President Francis Escudero na dapat sundin ng Senado ang utos ng Korte Suprema kung atasan nito ang mataas na kapulungan na simulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, nilinaw niya ang pagbobotohan pa rin ito ng Senado at kailangang may mabigat na dahilan kung sakaling hindi ito sundin. Ipinunto rin niya na may mga pagkakataon sa kasaysayan kung saan sinunod o hindi sinunod ng Kongreso ang utos ng Korte Suprema. Ayon kay Escudero, hindi pa gumugulong ang impeachment process at magsisimula pa lang ang mga pre-trial proceedings sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2. Minsan nag-utos ang Supreme Court, TRO, na wag nang ituloy ang impeachment laban kay Chief Justice Davide sa parte ng Kamara. Hindi yun sinunod ng Kamara. Nagbotohan pa rin pero hindi nakakuha ng 1/3. Number 2, nagdesisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Chief Justice Corona naman na hindi pinapayagang buksan yung foreign currency deposit account. Nagbotohan ng Senado na sundin yung kautusan ng Korte Suprema. Ano naman ang utos ng Supreme Court? Ang alam naming utos ng Supreme Court, ito nga. Yung 5, humihingi pa ba ng 5 days? Wag na yun. Supreme Court, wag niyo payagan yung hinihingi nilang 5 days na extension para sagutin itong national budget petition. Kailangan, meron na kaagad. Bigyan nyo ng matindi-tinding sanction. Sanction ba tawag doon? At niliwanagin natin kung sakasakali ho kayo ay boboto. Meron na ho tayong sagot doon sa 9 na boto kung ayaw nyo magdagdag ng 3. Wag na ho kayo magdagdag ng 3. PDP line na lang lahat ang iboto natin. Doon sa mga naguguluhan, pwede ho kayong bumoto ng 9. Lahat ho yun mabibilang ng machine. Huwag nyo lang hong sosobrahan yung 12. Tandaan pwede kayong bumoto ng 9 kahit kulang ng 3, mabibilang ho ng machine. Huwag lang kayong sosobra sa boto ng 12 sa pagkasenador. Okay, malinaw sa malinaw? Natanong ko yan sa isang kaibigan natin sa Comelec. Nagtatrabaho sa Comelec. Eto tayo. Hay, nako, sa pool, sa banat ni Kated, napaka-plastic mo. Sino kaya ito? Ay, nako, magandang usapin ito, Sino kaya ang tatamaan dito? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, pangit. Baka pangit nga talaga ang life o ugali man lang. Eto, isipin natin kung sino ito. May idea na ba kayo? Kung sino yung... Ay! Nakikita nyo na?
Ay, alamin natin ano istorya dito. Pasok! Sabi niya, lalabanan daw ng Team Suka ang Team Sinusuka. Ba, iba na ngayon? Hindi na kasamaan versus kadiliman? Basta kasamaan, kadiliman, basta ngayon puro kaplastikan. Kasi yun ang malinaw. Napaka mapagpanggap naman yung sitwasyon na binibira mo ng binibira nung nagdaang halalan bilang korap at tama! ganap. Oo, naalala niyo yun, 'di ba? Meron to si endorser ng Dato Puti. Dati bumabanat siya ng bumabanat. Masasama daw ugali, yung ganti-ganiri, ganto-ganoon. Ngayon, ang bait na. Tuloy natin si Manong Ted na magpapabigay ng babanat diyan. Manong Ted, birahin mo nang birahin. Sino si Plastic? Pero naandong ka itinataas ang kamay mo nang sinasabi mo magnanakaw. Ang hirap naman din nun, di ba? Babalik na naman tayo doon sa sinabi mo. Sa politika, walang permanente talaga. Parang isipin natin, hindi pa nung nagdaang eleksyon, binibira mo yan at binibira mo, sinasabi mo magnanakaw. Ngayon, kasama ka sa entablado at pinatataas mo ang iyong kamay, dito sinasabi mo magnanakaw. Ahoy! Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Tapos ibubuto natin, talagang ang talino natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Ikaw talaga. Kahit saan na tayo napunta, inaantay lang natin makakausap natin ngayon Malamang nagbabakbakan na naman ang mga yan. Love lang mga kapatid ha. Araw ng mga puso ngayon, kalmahan nyo lang. Si Manny Pacquiao daw yun. Naku po, ayun na. Party list din pala yung asawa ni Manny. Meron din. Nakita ko, di ba? Hindi mo ba nakita? Kasi nga, tinignan ko yung listahan na nilabas ng Kontadaya. Ano yan? Hermes o Louis Vuitton? Hindi ko nasasabihin kung ano, pero second nominee siya ng isa sa mga party list group. Talaga? Gulat nga ako. Sabi ko, si Ma'am Jinky din pala. Ano ang pangalan ng kanilang party list? Gusto mo sabihin ko talaga? Huwag na lang, baka ma-promote ko pa. Oo, huwag na. Okay. Basta isa siya sa mga nominees ng isang party list group. So, yung pambababoy nga po sa party list election na yan at itong, kumbaga, sadya pong kabalintunaan itong Fair Elections Act dahil mukha po talaga lumalabas na unfair na po ito sa ngayon. May bago na pong Secretary ng Transportation. Alright? So, pero agad-agad, meron pong mga sumasang-ayon dito. May nagsasabi nga po na maganda itong choice na ito. Talaga daw pong napapanahon na ito at meron daw pong track record sa mabilis na aksyon itong si incoming Secretary Vince Dizon, right? Vivencio Vince Opo. Meron din po mga magsasabi ngayon pa lang din na sandali lang, tandaan natin kung ano yung mga kontrobersyang kinasangkutan yan, etc. At kagaya po ng napakarami pong mga appointees ng presidente, nagpalit. So bigyan po natin ng benefit of the doubt din po muna, hintayin natin kung ano po ang kanyang ma-deliver para po sa bayan. Pero ngayon pa lang po ang atin dito sa ating pong kaibigan na si Vince Dizon, ang ating po, alam nyo na marahil kung gaano kabigat ang responsibilidad dahil ang inyong sektor magmula sa Himpapawid sa yung airport issue natin, right? Yung pong land transportation, yung pong maritime natin, okay? At dito po sa land transportation na ito, iba't ibang mga sektor ito, sa tren at sa mga sasakyang panlupa. So doon pa lamang po sa train, ang laki na ho ng ating problema. Kaya ngayon pa lang po nananawagan na sa inyo ang ilang mga sektor na unahin nyo yung mga problema po sa existing projects sa usapin ng right of way at yan ang challenge dyan. Ang ating nga pong naulinigan na napakalaki ng problema po dito sa mga proyektong ito na ongoing at yung pong mga deal na pinasok nung past administration sa usapin po ng funding. Kaya daw po talagang ang sakit ng ulo ni Ginoong Bautista. Sa MRT 7 pa lang, ito po yung inaabangan namin ako mismo. Kasi makikinabang kami dito, dadaan to sa amin sa Commonwealth Avenue At marami pong mga mag-aaral, marami pong mga manggagawa ang nag-aabang nito. Kaya doon pa lang po sa final station nito, hindi ma-resolve. At maging mismo ho itong outgoing na USEC for Rail na si Regino, nagsasabi na kahit na po si Batman, di kakayanin ito. Kahit na po si Superman, di kakayanin ito. Justice League na daw po ang kailangan dito. Meaning talaga pong pagsasama-samahin na silang lahat. Si Wonder Woman, si Palos, si Captain Barbell. Lahat na po ang kailangan magpulong-pulong. Correct. Ito, may pasok natin. Ano meron dito? Nagpa-press conference na naman ang mga mama. Ano naman kaya ang banat? Sila na bahala magpaliwanag kung kayo ay maniniwala sa kanila. Ano ang meron sa press conference? Katatapos lang ito February 24. Let us acknowledge our distinguished guest,
House Deputy Majority Leader and La Union, 1st District, Representative Paulo P. Ortega V. House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Chairperson and Lanao del Sur, 1st District, Nako. Representative. Ito na, ang tagal eh. Sa paraan, dapat hayaan natin na matulungan ng pamahalaan yung mga mamamayan natin. Yorme, kasama mo pala yan? Distrito 1? Nako po. Ay. Actually, we're making true to our promise naman, this administration sinasabi, bringing the government services closer to the people. Yung number na yan, so mataas na yan, no, sa survey, 7 out of 10. Apart from yung gusto at suportahan ng ating taong bayan, it also speaks about yung effectivity ng programang ito. Kasi ibig sabihin, yung mga tao, diretso nila nakukuha. Effective yung pag-release sa kanila ng ayuda. Tama nga yung sinabi ni Kong Ernix at ni Kong Paulo na itong ayuda na to, matagal na to sa ginagawa ng gobyerno. We're just trying to improve that. This time, we are not saying that the AKAP is perfect. Ayaw namin ng ayuda. Oo, sabi ni Aling Madrigal. Oo, dahil oo. Nasisira po yung network natin, ha. Kaya wait lang tayo. Pag lumakas-lakas na yung signal, gaganda na rin. Sa ngayon kasi ang pangit, tignan natin, ha. Kung magtutuloy-tuloy. Nako. Eto, lumakas na yung signal natin. Pasensya na kayo, ha. At dahil, yung usapang ayuda kasi yan eh. Pero hindi tayo, alam nyo, hindi maganda yung ayuda, AIX, AKAP. Dahil yan ay, maraming nagsasabi, yan ay napapagsimula ng katamaran ng tao. Yan din ang nagsasabi, marami rin nagsasabi, yan ay napagsimulan ng isang mga hindi magandang pandudorobo sa kaban. Meron akong slide na papakita sa inyo, ha. Kayo bahalang humusga kung ano ito. Kasi gusto po namin, bilang tatakbo kong gobernador, humingi ko ko ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dalang biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuwing luhaan. Uuwi kayong may dalang pera. Aside doon sa bibigay mo ni Congressman Don Ronain, ang inyong pong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Pero maganda rito, hindi pa po tayo gobernador, nabibigay na po kami ni Don kapag po siya congressman. Lalo higit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor na naging Vice Governor de Romante, triple ang bibigyan namin sa inyo! Okay po ba yun? Okay. Mga kasama, ano yung pananaw nyo rito? Ang sabi ng magagaling nating taga-Comelec, bawal ho yung mga vote buying. Bawal ho yung mga gantong bagay. Napanood nyo? Ano ho ang reaksyon nyo dyan? At dito naman, sa tagpong ito, ano yung mga sinasabi rito? To be a room for adjustment. That's why we are trying to really improve the services to the people para po madama nila na ang gobyerno po ay working for them. Yung sinasabi po natin na kaya kailangan itong ayuda dahil it goes directly to the pocket of the people eh. And then it will strengthen the purchasing power of these individuals, itong mga taong to, as part of the consumer, no, that would in effect it will contribute positively to the local economy, which in effect is good. Ayuda ang lagi nilang binabanggit.
Hindi ho maganda yan. Ang pagtuunan nyo ng pansin, ang pilitin nyo yung mga serbisyo sa hospital. Mawala ng bayarin. I-shoulder ng gobyerno. Yan ang pagtuunan nyo ng pansin. Hindi yung ayuda na yan. Bilyon ang nauubos. Iba ang nakikinabang. 5,000 mapupunta doon sa binigyan ng ayuda. One time, big time, tapos na. Wala nang kasunod. Yan ang sabi ni Aling Teresita. Kaya sabi ko sa inyo mga kasama, ngayong Mayo, PDP line. Maliwanag sa maliwanag, bumoto kayo ng siyam. Huwag nyo nang dagdagan, bibilangin ho yan. Pag bumoto kayo ng sobra sa 12 na candidates sa senatorial, magkakaroon ho kayo ng problema. Huwag ho kayong boboto ng sobra sa 12. Di baling magkulang, siyam, PDP line, okay, mabibilang. Ayon yan sa aking kaibigan na nagbanggit niyan. Eto na hanggang sa muli. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ko na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Bye-bye!